Mga kababayan, siguro po ito na yung isa sa pinakamatindi na nakita ko or narinig ko na ginawa ng mga DDS patungkol po sa Pangulo. Dahil this time, sa pagkakaunawa ko po dito sa maririnig natin, dinamay na po ang mga anak ng Pangulo. Yung po yung pagkakaunawa ko. So pakinggan po nating mabuti at ating pong pag-usapan. At tignan nyo po kung tama yung pagkakaunawa ko na pati mga anak ng Pangulo ay nadamay na. Eto na po. I'm doing this for my children eh. Yeah. I'm doing this for my kids. I don't care about them. Kasi it seems like the way they do it, wala silang pakialam sa mga anak nila. Ultimo sarili ng anak, pinababayaan lang magdroga eh, di ba? So, Really? what else do you do? Di ba? Yeah. Really? So, gusto I pa- mean, even the Marcoses, their yeah, kids? you can Really? pa-hair follicle test rin po. Really? Opo. Opo. So, Ayun mga kababayan, narinig nyo po. Isa pa, pakinggan po nating mabuti. Narinig nyo po na sa pagkakaunawa ko po mga kababayan, papakinggan natin ulit. Even yung mga anak ay pinapabayaan daw pong gumamit. At narinig nyo yung boses ni Badoy, tinanong ni Badoy at kinumpirma po nitong Cathy, no? Naririnig nyo po silang dalawa nag-uusap at naririnig nyo po na kinukumpirma at sinasabi nitong Cathy na pati yung mga anak po, tinanong naman ni Badoy at kinumpirma nitong Cathy. Pakinggan po ulit natin mga kababayan. I'm doing this for my children eh. Yeah. I'm doing this for my kids. I don't care about them. Kasi it seems like the way they do it, wala silang pakialam sa mga anak nila. Ultimo sarili ng anak, pinababayaan lang magdroga eh, di ba? So, really? what else do you do? Di ba? Yeah. Really? So, gusto I pa- mean, even the Marcoses, their yeah, kids? you can Really? pa-hair follicle test rin po. Really? Opo. Opo. Ayun, narinig niyo mga kababayan. Sinabi niya, ultimo yung mga anak at sinadjust pa niya na ipa-hair follicle test din daw. Sobrang bigat po ng akusasyon na ito at hindi ko po maunawaan kung bakit nila ito ginagawa. Parang sa tingin ko po, no, sa dinami-dami ng kasong isinampa kay Maharlika na hanggang ngayon, andyan pa rin siya at namamayagpag, nakikita ko na kung sakali man po na mapanagot si Maharlika at makulong, ay meron pong papalit kay Maharlika. At talaga naman pong hindi ko maintindihan kung bakit tila po ang ating otoridad, ang ating gobyerno, ay parang hindi ito natutugunan ng maayos at hindi ito napapanagot. Dahil alam nyo po, kahit sinong pribadong individual ay walang karapatan, ito po yung pagkakaunawa ko, walang karapatan na magparatang ng ganyan sa kahit sinong pribadong individual din. Private citizens po ang mga anak ng Pangulo. Again, itama niyo po ako kung ako po ay nagkakamali, pero ang pagkakaunawa ko po sa usapan nila, yan po yung viral sa Twitter ngayon, yan pong maiksing video na yan. Sinubukan kong hanapin ang mahabang version, yung pinakabuong usapan, pero sa akin pong palagay madali naman pong mauunawaan sa maiksing video na yan, kung ano yung sinasabi niya at kung ano yung pinaparatang niya at kung sino yung pinaparatangan niya. Malinaw, tinanong siya at kinumpirma niya. Sinadjust pa niya na ipa-hair follicle test. Sinabi niya, ultimong mga anak. Sa pagkakaunawa ko, sinasabi niya na gumagamit din. Sobrang bigat ng akusasyon na yan at hindi ko talaga maunawaan kung bakit sila ganyan at kung bakit tila ang ating gobyerno ay parang walang ginagawang aksyon sa ganyan. Sa mga kababayan ko na nanonood ngayon, bakit ganito? Bakit dumating na sila sa punto na wala na silang respeto sa gobyerno, sa pinuno ng gobyerno, pati ba naman mga anak, dinamay na. Again, uulitin ko, yung po yung pagkakaunawa ko sa narinig ko. Ilagay nyo sa comment section kung mali po yung pagkakaunawa ko. Pero tinanong naman po siya ni Badoy, narinig nyo at kinumpirma niya. At sinadjust pa niya na ipa-hair follicle. Ipa-hair follicle test. Ang lala na mga kababayan. At talagang hindi ko po alam kung ano na ang susunod na gagawin ng mga ito. Kung sa ganitong bagay ay sobrang lala na nila, akala ko yung pulburon video, yun na yung pinakamatindi. Yung interview nito ni Cathy kay Maharlika, yun na yung sumunod na pinakamatindi. Aba, mali pala ako. Dahil ito po sa tingin ko ay sobrang tindi na nito. At ano pa yung susunod nilang gagawin? At hindi ko po maunawaan kung bakit ang gobyerno po natin ay tila parang pumapayag lamang. Ito po yung maling-mali. Talagang may mga tao na nasisira po ang reputasyon dito. Imagine pati yung mga anak.
na wala naman sa limelight. Pero, ayun, nadamay. Although, hindi naman niya sinabing specific na mga pangalan, pero sinabi niya yung mga anak. So, hindi ko alam kung anong susunod na gagawin dito ng First Lady, pero siya yung nanay. No, siguro naman dapat niyang ipagtanggol yung mga anak niya. Ibang usapan na to parang diba sa sobrang tindi ng mga paratang at akusasyon sa Pangulo at sa asawa ng Pangulo, this time mga anak na nila. No? Ano kayang nagiging reaksyon or nararamdaman ni Senator Amy dito? No? Hindi ko rin siya maunawaan. Hindi ko alam kung ano yung laro niya. Hindi ko alam kung sino ba talaga yung kinakampihan niya. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon niya dito. Siguro naman dapat magsalita na rin siya dahil mga pamangkin na niya ang nadadamay. Again, ulit-ulitin niyo pong pakinggan. Naniniwala ako na pareho tayo ng magiging pag-unawa dito na yung mga bata, yung mga anak ay dinamay na. Kayo na lang po mga kababayan ang humusga. Kayo na lamang po ang magdesisyon. Tama pa ba ito? Tama pa ba yung ginagawa nila at ano pa ang kaya nilang gawin? Ano pa yung kaya nilang sabihin? Sa kabilang banda, ang maganda na nangyayari ngayon sa mga pinagagagawa nila, lalo silang nawawalan ng suporta, lalong umuunti ang suporta sa kanila, at lalo silang nawawalan ng popularity, at lalong nadidismaya ang mga tao sa kanila dahil kitang-kita po natin ang agenda nila. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, wala silang ginawa kundi bumanat ng bumanat at magsabi ng kung ano-ano para makasira ng reputasyon ng imahe ng Pangulo at ng kung sino-sino pang binabanata nila. Nadidismaya lalo ang mga tao at lalong lumalayo sa kanila ang mga tao at ewan ko na lang kung mananalo pa ang mga ito. Kapag nanalo pa ang mga iyan sa 2025 or 2028, wala na pong pag-asa ang bansa natin dahil hindi po tayo marunong madala. Hindi po tayo natututo. Imagine, sukdulan na. Pribadong tao yung mga anak at yung mga batang yun. Hindi ko alam kung bakit pati yun ay dinamay. Yun lamang mga kababayan. Sa totoo lang, sa tingin ko, may susunod pa silang gagawin or sasabihin. Pero hindi na po ako bothered. Dahil nakikita ko naman na hindi sila nakakakuha ng suporta. Pero sana, ang gobyerno natin, ang Pangulo, ay panagutin niya ang mga taong ito dahil pati mga anak niya ay dinamay na. Yun lamang mga kababayan. Sana makapagbahagi kayo ng opinion nyo sa comment section at huwag niyong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.